isa sa mga yabang kasi ni Rodrigo Duterte, yung abogado daw siya. Oh. Yabang niya yun eh. Legit. Abogado naman kasi talaga siya. Oh. Pero yun yung yabang niya. Naging presidente, naging prosecutor na ako, abogado ako, naging prosecutor na ako, naging congressman, naging mayor, naging presidente. Lahat ng opinion ko tama. Dahil ganun ako. Ay, talaga ba? Talaga ba? Lahat ng opinion mo tama. Dahil ikaw ay naging prosecutor, naging mayor, naging congressman, naging presidente. Ganun pala 'yon. Ganun pala 'yon. So puntahan ngayon natin 'to. Ito kasi yung balita, guys. Ito yung balita. Ayan, oh. Supreme Court asked to disbar Rodi Duterte. Spare us from his antics, attacks on Filipino dignity. Ayan. Alam niyo mga kutsero, sa akin, wala namang problema to. Happy nga ako na ipapadisbar siya. Yun nga lang, mga kutsero. Yun nga lang. Bakit palaging nagpa-file ng mga kung ano-anong kaso sa mga Duterte? Mga CPP, NP, NDF. CPP, NP, NDF. Ang hilig nila. Ang hilig na sa ganun. But anyway, wala tayong magagawa. Sila na yung nag-file. At least si Secretary Gadon nag-file ng disbarment kay Sara. At least Secretary Gadon yun, madaling kampihan. Kaso nga lang to, mga CPP, NP, NDF, pero sige, ang problema, the enemy of my enemy siguro for now. Diba? Pakinabangan na muna natin yung galit nila sa mga Duterte. Ayan. So, SC asked to disbar Rodi Duterte, spare us from his antics, attacks on Filipino people. Oo. Ito yung sabi ng balita. O ito sabi siguro, ang nag-file, human rights advocates and families of victims of extrajudicial killings argued that Duterte's actions, including his public statements and human rights record, degrade public discourse and violate human dignity. So ang sabi, we fervently hope the disbarment complaint will be given due course by the Supreme Court, and we support this initiative as part of the effort to hold Duterte accountable for violations of human and people's rights. He degrades our public discourse on human and people's rights, but much worse, he attacks and seeks to destroy the human dignity of ordinary Filipinos. Okay? Medyo generic no? Medyo generic yung balita. Actually, sinadya nga na hindi mo na ilabas yung kanilang complaint. Ayaw daw mo na ilabas yung complaint nila. Kasi sub judice sabi ng abogado. Weird lang kasi wala pa namang due course. Hindi pa napagbibigyan ng Supreme Court. So hindi pa natatanggap ng korte, kumbaga. Or wala pa ito sa jurisdiction ng korte, ini-a-apply pa lang. Kasasubmit pa lang. So, ang weird lang ng sub judice. Pero sana na mas naging malinaw sila dun sa kung bakit. Pero, if I am to speculate, speculation lang to kung pupuntahan natin yung Code of Professional Responsibility. Yan, ito yun, CPRE. Ayan, sana. Yan. CPRE pala. Code of Professional Responsibility and Accountability, ito yung parang Code of Ethics. Parang Code of Ethics ng mga abogado. I will speculate lang naman, that yung complaint will be under Canon 2, which is propriety. Sabi, a lawyer shall at all times act with propriety and maintain the appearance of propriety in personal and professional dealings. Yan. Sa lahat daw ng galaw, ang isang abogado ay dapat umakto na maayos sa personal at sa professional na dealings. Ito yung matindi Observe honesty, respect, and courtesy, and uphold the dignity of the legal profession consistent with the highest standards of ethical behavior. Ngayon, mga kotsero, ito subjective na lang. Subjective naman itong tanong na to. Sa palagay nyo, si Rodrigo Duterte ba has observed honesty, respect, and courtesy, and upheld the dignity of the legal profession? Palagay nyo? Kaya ba?
nakikisalamuha ng may honesty, respect, and courtesy. Very few and far in between yung mga transaksyon ni Rodrigo Duterte that has honesty, respect, and courtesy. Yung pagmumura pa lang niya Yung pagmumura pa lang niya Kaso mo, ang problema doon sa pagmumura niya, mga Ochero, hindi yun that's not done in the practice of law. Baka yun ang i-argue nila. Hindi naman siya abogado nung nagbubura siya Presidente siya ng Pilipinas. Kaso mo, mga Ochero, ang problema naman doon, pag in-argue yun ng kabila, at all times. Yung salitang at all times. Yung mga panahon na siya ay nag-state visit, pupunta sa ibang bansa at hahalik kung kaninong OFW na babae. Is that propriety? Is that courtesy? Actually, dapat nga noon pa na-disbarto si Digong. Kundi lang naging presidente ito Diba? Kasi kung siyempre, immunity from suits, presidente ka hindi ka pwedeng kasuhan. Kaso mo, hindi ka na presidente ngayon. So, pwede na. Oo. Yan. So, malamang, if I'm going to speculate, it's going to be a violation of Section 1. Lalo na kung involved yung war on drugs. Yung pagiging immoral, unlawful and immoral. Bakit? Bakit to, mga Kochero? Kasi, for example, ito, pakita natin sa inyo. Example, nung umamin siya na may death squad siya. Former Rodrigo Duterte told a Senate inquiry Monday, October 28, 2024, that he had maintained a death squad of criminals to kill other criminals when he was mayor of Davao City. So, mga Kochero, may private army siya. Yun naman yun Private army yan. Oo. Basically. Duterte, however, denied authorizing the police to gun down thousands of suspects in a bloody crackdown on illegal drugs. Ayun daw. Bawal daw. Kahit naman lahat naman tayo narinig yung kanyang pag-uutos sa kapulisan. Shoot them dead. Diba sinabi niya yun? Lahat tayo, alam natin yun, mga Kochero. Lahat tayo, narinig natin yan. Shoot them dead. Kill, kill, kill. O, sabi niya. O, di bale, pinag-aaralan na yung kaso niya. Oo. Duterte acknowledged without elaborating that he once maintained a death squad of 7 gangsters to deal with criminals when he was the longtime Davao City mayor before he became president. Okay, tanong ko sa inyo, kayo na lang din. Kayo na lang din tatanungin ko since kayo naman ang nandyan. Ito bang pag-maintain ng death squad, ito ba ay gawain ng isang mabuting abogado? Ang pagkakaroon ng death squad para pumatay ng kriminal daw, syempre, di naman natin alam kung totoong kriminal yung mga yun. Ang abogado ba dapat ganyan? Kayo nang sumagot. Duterte admits instructing police to encourage criminals to fight. Ito ba yung matindi dyan, mga Kochero? Naalala ko, kinuwento niya to. Ang konteksto ng pagkakakwento niya ay siya ay prosecutor ng Davao at nagturo siya sa Police Academy. Nagturo daw siya sa Police Academy. At ito yung tinuro niya. Udyokan mo yung kriminal na manlaban, tapos patayin mo. Diba? Sinabi niya yan Ang sinabi ko, ganito, sabi ni Digong, according to dun sa kanyang statement sa hearing. Prangkahan tayo. Encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Duterte told the Senate Blue Ribbon Subcommittee investigating his administration's war on drugs, blamed for the deaths of thousands of suspects. Pag lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa syudad ko. Nung na-presidente ako, ganun rin sa command conference. Yun pala, inamin niya sa isang command conference. Ito ba ay gawain ng isang mahusay at maayos na abogado? Talagay niyo. Hindi gawain yan ng isang mahusay at maayos na abogado.
Hindi yun. Gawain ng kriminal. Oh, may nakita ko sa gawain doon ng kriminal. Sabi ni Fury Milian. Oh, si Fury Milian. Gawain ng kriminal. Totoo naman. Totoo naman. Gawain ng kriminal. Galawang sindikato yan, guys. Galawang sindikato. Sindikato lang ang gagawa ng ganyang klaseng bagay. Hindi yung gawain niya ng isang mahusay, matapat, at maayos na abogado. O baka idahilan nila. Hindi naman siya, hindi naman siya nagpa-practice ng law during that time Mayor siya niyan, mayor siya. Nako, may decision na ang Supreme Court tungkol dyan. Dinefine na ng Supreme Court kung ano ang practice of law. By simple means, kahit sa mga simpleng bagay na lang yung pagtuturo ng batas, pagdi-define, pag-i-interpret ng jurisprudence is already a practice of law. May decision pa ang Supreme Court dyan. What's his name? Comelec. Sino ba itong isa? I forget his name. Pero isa siya sa mga sumulat ng Constitution. Ano ulit pangalan ng asawa ni Maring Winnie? I forget his name. Si Maring Winnie. Yung asawa ni Maring Winnie yun Oo. Basta yung asawa ni Maring Winnie. Monsod. Christian Monsod versus Comelec. So mga kutsero, eto, yung ginawa ni Digong na yan, can be argued, nagtuturo siya sa mga pulis Nagtuturo siya sa mga pulis So it can be considered a practice of law. Ngayon, as a lawyer, in-advisean mo ang kapulisan, huy, ganito na lang. Udyukan mo na lang yung mga pulis. Udyukan mo na lang yung mga kriminal na manlaban sa'yo. Para kapag pinatay mo, maabsuelto kita. Gawain ba ng matinong abogado yan? Of course not. Ato ba? Sunod. Duterte personally admits killing 6 to 7 criminals as Davao City Mayor. Yan. Hindi ba disbarable yan? Hindi ba disbarable yan? Disbarable na yan, guys. Pero syempre, depende na yan sa argumento mo sa Supreme Court. Pakinggan natin. Samantala, kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kumpiyansang madidismiss ang sirampang disbarment complaint laban sa kanya. Nagbabalita at nagseserbisyo sa San Juan City si Pamela Vasquez. Pam, magandang hapon. Magandang hapon, Live Attorney. Pinauubaya na ng legal counsel at dating presidential spokesperson ni dating Pangulo Duterte na si Atty. Salpanelo sa Korte Suprema ang desisyon hinggil sa isinampang disbarment case o complaint laban kay Duterte. Matatandaan kaninang umaga sinumpang reklamo sa Supreme Court na pinangunahan ng mga pamilya ng EJK victims at human rights advocates sa ground na paglabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability dahil sa pag-amin umano nito sa pagpatay ng mga tao. Pero kung sila ang tatanungin ay kampante sila na hindi ito gugulong at mani-dismiss din. Unang-una, hindi naman siya na umamin. Matagal ko nang pinalaman. There never was an admission that he killed people. In other words, if you are making him accountable for a crime, he has not committed any crime. And assuming that he has committed a crime, you have to prove that beyond a reasonable doubt para maging accountable ka. That is the only time you can file a disbarment charge against a member of the bar. Hindi pa naman anya nila ito na pag-uusapan ng dating Pangulo. Samantala, sa parehong forum ay sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na dapat lamang anya na matanggalan ng dislisensya sa pagkaabogado si dating Pangulo Duterte.